Hi guys, this is Jammer Joy PS Timo, your BS DevCom student. And for today's vlog, I'm gonna share with you what is my chosen literary piece that is written by a Bicolano writer who is a famous screenwriter and journalist, which is Ricky Lee. And he was born in Daet Camarines Norte, which is my hometown. And before we started to our vlog, let me show you what is my chosen movie. So guys, let's proceed to the character analysis. Bukas May Pangarap is yung bida dun is si Udong. And asawa niya dun is si Mireng. Si Udong is isa siyang padre de pamilya na pader ng pamilya. Siya yung padre de pamilya. So, mahirap yung buhay nila and nangarap siya na maging isang mabuting asawa at ama sa mga anak niya. Si Mereng naman is, siya yung asawa ni Udong. Si Mereng is mapangarap na tao. Mereng is isang mabuting ina, napagmahal na asawa at maalaga. Masipag din siya kasi sa hirap ng buhay, ang dami niyang alam na trabaho. Ayun. So, ang plot naman ng movie nito is, so sa hirap ng buhay, si Udong, nagkaroon ng parang offer ng isang recruiter sa Saudi na merong ino-offer na trabaho sa Saudi nga, ayun. So, itong mag-asawa, nagplan sila na mag-try. Sa simula pa lang ng movie is, pinakita na doon na yun, nagpe-prepare na yung mag-asawa na pumunta na si Udong sa ibang bansa. And ang masaklap doon, na-scam si Udong. Na-deport siya, pabalik sa Pilipinas. Doon, pagpunta nila sa Saudi, wala silang trabaho na nadatnan. Pinatrabaho sila ng ilang buwan doon, nang walang sahod. Kinulong sila dahil sa kasong robbery. And ayun, na-deport sila pabalik sa Pilipinas. Dahil nga sa illegal recruiter. Kakainis. Hindi maiinis ang person. Pero ayun, yun yung parang masaklap dun. Dahil dun sa incident na yun, ang laking dagok nun sa pamilya nila. The things that I hate about the movie is where their struggle started. Siguro kung mapapanood nyo yung Bukas May Pangarap na movie, yun din yung pinaka-hate nyo. Yung naloko sila ng illegal recruiter. And kasi dun nag-start lahat eh. Dun nag-start na nasayang lahat ng effort ni Udong na magpaibang bansa. Yung parang pinagsakloban ng langit at lupa. Kasi ayun na sila eh. Pangarap nila yun eh. Yun na yung parang starting point na makakaahon sila, pero imbis na makaahon, mas lalo silang nalugmok dahil nga dun sa illegal recruiter na nagbigay sa kanila ng trabaho, pero ang ending wala, in-scam lang sila. Yun yung hate ko dun sa movie. Tapos second na ayoko din dun sa part na tatlo kasi silang na-deport, si Udong at yung dalawa niyang kaibigan. Yung isa niya dong kaibigan gusto maghiganti talaga dun sa recruiter.
Tapos, ayun, di ba, nasa Pilipinas na sila. Naano sila doon na Jaryo. Kasi ang uso baga dati yun is, pag may mga ganong, incident, yun, nadyajaryo. Tapos, yung mga kababayan nila, syempre, malalaman yun. Yun yung pinaka naisip ni Udong na nahihiya siyang umuwi, ganun. Tapos, ayun nga, yung sabi kong maghihiganti, ayoko doon na part. Pero di ko rin naman masisisi yung mga karakter doon na maghiganti kasi kung ako din ang gagawa nun, di ba? Iisipin ko din na maggawin yun. Pero, hindi ko doon magets na bakit umabot sa point na pinatay nung kaibigan ni Udong yung scammer. Si Udong may plan na din na gawin yun, pero naunahan siya nung kaibigan niya. Kasi si Udong nag-aalangan na gawin yun. Kasi may mabuting tao si Udong. Kahit na sobrang galit niya dun sa recruiter, hindi niya kayang gawin yun. Eto pa, yung pinakaayaw ko dun sa movie is yung mga taong judgmental. Yung mga kababayan, yung judgmental, yung kababayan pa nila. Which is, sa panahon ngayon yung nangyayari, di ba? Na kung sino pa yung taong dapat is magsuporta sa'yo at palakasin yung loob mo. Sila pa yung hihila sa'yo pababa. Ayun, dahil sa judgment ng mga tao, ng mga kababayan nila, siguro sa hirap ng buhay, ay hindi na kayanan ni Mireng. Nagpakamatay siya dun sa movie. Nang sa hirap ng buhay, yung inutangan nila, parang inano siya na ipabili na lang yung makina, yung sa pagtatahi. Yun kasi yung pinagkukuhaan din, isa sa pinagkukuhaan ni Mireng ng panggastos nila sa araw-araw. Tapos, yung mga tao doon yung nakita na kinukuha yung makina nila Mireng. Kung ano-ano sinasabi yung, yan, kasi ambisyon, ang taas ng pangarap niyo sa buhay, ambisyon nyo, naloko tuloy kayo, ganyan-ganyan. Na imbes na pala kasi na loob na, Mireng, kaya nyo yan, ganyan. Kaya siguro yun, hindi kinaya ni Mireng. Yun yung nainis ako sa part na nagpakamatay si Mireng. Diba? Sakit kasi nun at nang hindi ko akalain na dun sa kwento nung tangan nila na kumuha nung makina. Sabi niya, kwentuhan kasi siya na ganito. Sabi is, may kakilala daw siya na may nagpakamatay dahil nga din daw sa hirap ng buhay, ganito, ganyan. Ayun. Diba, isipin mo yun, na naghihirap yung tao, tapos kikwentuhan mo pa ng ganun. Ang dating sa kanya na, ayun yung solusyon, parang ganun. Diba? Imbes na yung mga word of wisdom, yung bigay mo, bakit mga bad negative story pang i-share mo dun sa tao na kailangan nga ng encouragement. Ayun, sarap niyang kurutin eh. So ayun guys, hindi naman puros hate lang yung masasabi ko about dun sa movie, kasi sobrang ganda rin nun. Nang yung things I love naman dun sa movie is yung kaibigan ni Mireng na laging andyan para sa kanya. Yung siging pautang. Yun. Yung kahit na hindi tanungin or lumapit si Mireng para mangutang, aalukin pa rin niya na willing siya magbigay ng tulong kasi anytime andyan lang siya, ganto ganyan. Yun. Ang swerte ni Mireng sa part na kahit ang daming judgment ng ibang tao, meron pa rin isang tao na andyan para sa kanya. Para tulungan siya. Simple and
images that is presented to the movie is yung church, yung simbahan. Kasi napansin ko dun sa movie, tuwing may problema si Miren, dun agad siya tumatakbo. Dun siya, kinakausap niya si Father, naglalabas siya ng sama ng loob, kinikwento niya lahat-lahat. Dun nga niya nabanggit na kapag walang pera yung tao, kapag lugmok, kung ano-ano yung sasabihin. Tas kapag may pera ka, dun ka lang kilala, dun ka lang hahangaan. Ayun. Yun yung realidad. Kahit dun sa movie na yun, parang sinampal tayo ng katotohanan na, oo nga, di ba? Kapag successful tayo, andyan yung mga taong, si palakpak. Pero kapag nag-fail tayo, si ganun. Ayun. So, nadala na naman ako. So, ayun, yung church, yung simbahan, siya yung naging symbolism ng pangalawang tahanan. Kasi, doon ni Miring nalalabas lahat ng sama ng loob niya. Which is, sa totoong buhay, kapag hirap na din tayo, parang yung Diyos na ang sandalan natin. Diba? Pero yun din yung masaklap na reality na tuwing may problema lang tayo, dapat humingi ng tulong, lumapit sa Diyos, pumunta sa simbahan. And the possible literary extension that is presented to the movie, which is Bukas May Pangarap, is the discrimination. We all know that discrimination affect so many people lives. Nandun sa movie na yun, pinakita yun. Si Mering, di ba, ulit-ulit kong sinasabi, na dahil sa mga pinagsasabi ng ibang tao, naapektuhan yung buhay ni Mering. Doon na nag-start na nagkaroon na ng yung bumaba na yung tingin ni Mary sa sarili niya, na mabababang tao sila, na dahil sa sobrang ambisyon nila, ayun yung nangyari sa buhay nila. Dahil nga sa mga sinasabi ng tao, parang si Mering, imbes na lumakas yung loob, mas parang nahihirapan siya dahil feeling niya kasalanan niya. Which is, sa panahon ngayon, yung mga taong nangangarap nawawala ng pag-asa dahil sa discrimination, dahil sa pang-discriminate sa isang tao, naapektuhan yung buhay nila. Pero at some point, yung discrimination na yun, pwede din nila yun maging hagdan para makaahon sa hirap. Kasi pwede natin i-prove sa ibang tao na kahit ganito tayo, kaya natin. May mga rason na magiging hagdan. Mas maraming rason na dapat magpatuloy tayo sa pangarap natin. Na huwag tayo magpa-apekto sa mga dakdak ng mga judgmental na tao, kasi ayun na yung ito na tayo, ito na yung mundo. Dapat yung mga differences natin and yung mga failure is maging guidance natin para sa successful na buhay natin. Ayun. So, ayun guys. Ang reason ko kung bakit ko napili itong literary piece ni Ricky Lee, which is the movie of Bukas May Pangarap. Kasi nag-research ako ng literary piece ni Ricky Lee, which is Bicolano writer. Nag-research ako. Tapos, gusto ko movie kasi aware naman tayo ng ang movie baga, napakadali lang nun
bigyan ng review. Kasi papanoodin mo lang yun, tas yun, magkakaroon ka na ng mga sa mga comment. Tapos nagustuhan ko rin nga yun kasi nga nung nagre-research ako, nabasa ko yun, isa sa sikat na sinulat ni Ricky Lee. Tapos dun sa title, parang hinila agad ako. Parang hinila ako na, "Uy, panoodin mo ako." Tapos, dun sa title na yun, di ba, bukas may pangarap. From the word, bukas. Sabi ko, na-curious ako na, bakit naging bukas may pangarap? Yung title. And ayun, nung pinanood ko na, hindi ako nagsising, yun yung pinili ko kasi ang daming realization after kong mapanood yun. Ang daming mga tanong na nasagot. And ang daming mga nangyayari ngayon na na-compare ko dun sa movie. So, ayun guys, masyado nang mahaba yung vlog na to. And to end this vlog, overall impression to this movie is, ayun, sobrang ganda. As in, sa umpisa pa lang, hindi ko na maiwasang hindi panoodin. Kasi may mga ibang movie baga tayo na parang kapag umpisa pa lang, parang, ay, ang boring. Ibang movie na lang, tigil na. Pero yung umpisa pa lang ng movie, ayun, parang gusto ko nang tapusin agad. Pero ayun, I will recommend this movie to you guys who's watching this vlog. Because this movie is full of realization, full of encouragement, full of ayun, na-stress din ako sa movie na to, pero sobrang ganda nito. Nare-recommend ko din to dun sa mga taong nangangarap. Kasi itong movie na to, 50-50. May bad and good impression. Pero overall, maganda siya. Kasi, ipaparealize sa'yo na yung words natin is sobrang, di ba sabi nila, words is sharper than a knife. Ay, hindi ko alam pinagsasabi ko. Hindi. Pero seriously, alam naman natin na yung simpleng salita or aware tayo na masasaktan yung tao, sinasabi pa rin natin. Hindi natin iniisip kung paano ba sila maaapektuhan nun. Yung gaano ba yun kasakit sa kanila once na narinig nila. Ayun. So, ayun guys, dito na magtatapos ang aking vlog. Thank you for watching and sana marami kayong natutunan. And sana hindi kayo naboring ng slide. Ayun. Spread love, not hate. Love you all. Bye-bye.